Magandang hapon po sa bawat isa. Nais ko po magpasalamat sa Diyos dahil may pagkakataon tayo para ibahagi po natin yung tatlong kaparaanan ng Diyos para sa ikagagaling ng isang tao. Pero kailangan na magkaroon muna tayo ng relasyon sa Diyos. Kasi kung minsan kung bakit tayo nagkakasakit, kung minsan ginagawa natin yung pinagbabawal sa ating buhay, minsan ginagamit pa ng Panginoon yung mga anak natin para mapaalalahanan tayo, o minsan ginagamit ng mga doktor na tayo po ay umiwas doon po sa sobrang makolesterol, pero kung minsan dahil sa kagustuhan natin nalalabag po natin. Kaya kailangan natin yung tatlong bagay na malaman kung paano ang kaparaanan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao o ikagagaling ng tao. Una, kailangan yung spiritual healing. Paano po tayo magkaroon ng spiritual healing? Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, halina kayo at magliwanagan tayo. Bagamat ang iyong mga kasalanan ay pulang-pula, ngunit mapaputi parang bulak. So, ibig sabihin, lahat po tayo. Ang sinasabi kasi sa Biblia, sa Roma chapter 3 verse 23, lahat tayo ay nagkasala. At doon sa kasalanan na ating pong nagawa, sa pag-iisip, sa paggawa, sa pananalita, ay kailangan na pagsisihan natin lahat yan. Sapagkat sabi sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang habag ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya kailangan na tanggapin po natin ang presensya ng Diyos, tanggapin po natin ang kapangyarihan ng Diyos, tanggapin po natin ang salita ng Diyos, sapagkat doon sa sinasabi niya doon sa John chapter 1 verse 1, sabi niya, noong pasimula nariyan na ang Diyos kasama ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya kailangan pumasok sa buhay natin yung salita ng Diyos sa ating puso, sa ating isip, sa ating pananalita. Kailangan mabago kasi para magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos. Sabi pa doon sa John chapter 3 verse 3, sabi niya na sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ng isang tao, maipanganak muli, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya kailangan isipin po natin kung paano po tayo nagkasakit. Kung halimbawa yung nakikinig sa akin ay may nakaramdaman ka, kailangan mo muna yung spiritual healing. Kailangan muna mabago ang ating kaisipan, ang laman ng ating puso. Sapagkat sabi sa Biblia, sa Matthew 22 verse 37 to 39, sabi niya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos na sa iyong puso at yung isip at lahat ng nasa sayo. Ibig sabihin, ibigin po natin, at yan ang malalaking utos. At yung pangalawa, sabi niya, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya paano natin ibigin ng Diyos? Papasukin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay para magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. At kung nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya, mayroon din tatlong kaparaanan ng Diyos para sa ikagagaling natin sa pisikal. Kung ating titignan, ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya doon sa John chapter 14 verse 14, anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ako'y gagawin kung nananalig kayo. Ibig sabihin, kailangan yung pananampalataya natin ay nakatuon sa Kanya. Kaya, gagaling tayo sa pamamagitan ng prayer. No? Kasi kung anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ibibigay ng aking Ama. Yun ang sinasabi ng Panginoon Hesukristo. At yung pangalawa, doon sa Marcos chapter 5 verse 25 to 34, yung kwento doon tungkol sa isang babae na 12 years na nagkakasakit ng dinudugo siya. At sabi sa Biblia na lahat ng mga nababalitaan niyang manggagamot, pinupuntahan niya. At sinabi sa Biblia, 12 years na nagpapagaling siya,
pero hindi siya gumaling. Lalong lumala ang kanyang sakit. At noong panahon na napakinggan niya ang Panginoon Jesucristo, nasabi niya lahat ng mga pumupunta sa Panginoon ay nagkakaroon ng tunay na kagalingan. Kaya pumasok sa isip niya na sabi niya, pag mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon Jesucristo, ako'y gagaling niya. Gagaling ako, sabi niya. Kaya yun ang ginawa niya. Gumawa siya ng kaparaanan para makalapit sa Panginoon Jesucristo. At nung hinipo niya, kaagad-agad na gumaling. At sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, sino ang humipo sa akin? Sabi niya, sabi yung mga alagad niya, Maestro, napapalibutan tayo ng maraming tao, napakaraming tao. Siyempre nasasagi ka, sabi yung alagad niya. Pero pinagpilit ng Panginoon Jesucristo na sabi niya, hindi, may humipo sa akin sapagkat mayroon akong naramdaman na lumabas na kapangyarihan. At inamin yung babae na siya ang humipo sa kanya at sinabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya, anak, pinagaling ka sa iyong pananampalataya at ipanatag mo ang iyong loob sapagkat pinagaling ka na ng Diyos, sabi niya. Kaya yun, gagaling ho tayo doon sa pamamagitan ng pananampalataya, kagaya yung babae na ito. At yung pangatlo na kaparaanan ng Diyos, sa John chapter 9 verse 1 to 7, mababasa po natin doon sa chapter na yan na mayroon silang nakita na isang lalaki na ipanganak na bulag. Kaya tinanong ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo, tinanong nila ang Panginoon Jesucristo, Maestro, sabi nila, sino ho ba ang may kasalanan? Bakit na ipanganak ito na bulag? Kasalanan niya ba kung bakit siya na ipanganak na bulag o kasalanan yung kanyang mga magulang? Sabi niya, pero sabi ng Panginoon Jesucristo, wala siyang kasalanan kung bakit siya na ipanganak na bulag. Wala rin kasalanan ng mga magulang niya. Ngunit ipinahintulot ng Diyos para maitataas ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, kaya dapat nating gawin ang gawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Darating ng gabi na wala nang makagawa. Habang dito ako sa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. At dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik, itinapal doon sa mata ng bulag. At sabi niya, doon pupunta ka doon sa deposito ng tubig at maghilamos ka doon. Nung sinunod yung bulag, nakakita na siya. Kaya kung ating titignan, nagkaroon ng tunay na kagalingan yung isang bulag. Kaya kung titignan natin, tayo lahat may kaparaanan ng Diyos para sa kagagaling natin. Ngunit una nating gawin, magkaroon muna tayo ng relasyon sa Diyos. Paano po tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos? Yung sinabi ko po kanina, kailangan pumasok sa ating buhay ang salita ng Diyos para mabago ang buhay natin. Kaya ako'y manalangin ngayon sa tulungan kita para tanggapin mo si Kristo na bilang Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos, ipanalangin ko lahat ng may sakit. Kung sumunod ka dito sa panalangin na ito, ikaw ay gagaling sapagkat yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Ayaw niya na tayo'y may sakit. Ayaw na tayo'y maihiwalay sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang panalangin na ito. Panginoon Jesucristo, ako'y naniniwala sa iyong mga salita. At ngayon, Panginoon, tinatanggap ko na ako'y makasalanan. At kailangan kita, Panginoon, na pumasok sa aking buhay. Ikaw na ang maghari sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking isip. Ikaw po ang maghari sa lahat ng antas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa akin. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko. Kasalanan ko sa pananalita, sa paggawa, at sa pag-iisip, Panginoon. Humihingi po ako ng tawad. Sa lahat ng ginawa ko, O Diyos, naiwalay ako sa iyo dahil sa kasalanan. Ngunit salamat sa iyong mga salita na magkaroon ako ngayon ng relasyon sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin na ito, kapatid, sabi sa Biblia sa John chapter 1 verse 12, sabi niya na walang lahat ng tumanggap na pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos.
Sabi pa niya doon sa John chapter 4:15 verse 7, sabi niya, kung kayo mananatili sa akin at aking salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang lahat ng iyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Kaya anak ka ngayon ng Diyos, ayaw na may sakit ka. Kaya lahat ng may sakit, gusto niyang pagalingin. Ako, noon, lahat ng bisyo na sa akin, nagkaroon ako ng talagang yung sakit na hindi ko maintindihan. Palagi akong nahihilo. Lahat ng mga nararamdaman ko sapagkat simula nung nagbisyo ako, tuloy-tuloy ang bisyo ko. Pero nung napakinggan ko ang salita ng Diyos, tinanggap ko ang Panginoon Kristo. Hanggang ngayon, salamat sa Diyos, hindi na po ako magkakasakit dahil naniniwala ako na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya ako ngayon manalangin para sa iyo, kapatid. Basta paniwalaan mo ang salita ng Diyos, maniwala ka sa Diyos, walang imposible sa Kanya. At ako manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na may pagkakataon po kami na ibinigay mo para ma-share po namin kung ano po ang kaparaanan mo para sa ikagagaling ng isang mananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang una, gumaling po kami dahil sa prayer, O Diyos. Sa pamamagitan ng prayer, kami gagaling. Pangalawa, gagaling po kami sa aming pananampalataya sa iyo. At gagaling kami doon po sa instrumento na gagamitin mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat, O God, sa kagalingan, O Diyos, lahat ng may pandinig, makapanood ng bidyong ito, Panginoon. Hipuin mo, O Diyos, anumang klaseng sakit, Panginoon, cancer, anuman ang sakit na yan, high blood, sakit sa puso, in the name of Jesus, kaya mong pagalingin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless you, kapatid.